guys ay magluluto na naman ako ulit, and this is our ingredients naman for today's viand. Well, actually common naman itong mga ingredients na to. So nagprepare ako dyan ng 2 onions and then 3 cloves of garlic at saka 1 luya. Ito kasi yung kakailanganin guys sa pagluluto ko sa aming viand ngayon. Gagamitin ko to siya sa panlasa at syempre sa paggisa ng ating chicken mamaya. Kaya without further ado mga guys, samahan niyo ako sa pagluluto at saka sa mga bago dyan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga videos ko. So I started to peel the ingredients, the 2 onions, the cloves of garlic, and the ginger. And then I am so slow in peeling guys these ingredients because it takes time or very consuming when I am the one who is peeling. In short guys, hindi ako mabilis sa pagbabalat ng mga ingredients na to. I prefer to cut than to peel these ingredients na lang. So dun sa bahay namin guys, this is a sharing. So ako yung inuutusan ni mother na magbalat ng mga ingredients na to. Pero still, mahina talaga ako at saka I need to have a time to peel these ingredients talaga mga guys. So not only for this mga guys, but also sa mga veggies, pati rin sa mga vegetables. Just like this one, I am holding the sayote. Kumbaga, pag sa aming term dito guys, it is called maute. So maute siya guys pag binalatan itong mga veggies. But anyway, it is just on me. Pero sa iba naman siguro mabilis silang magbalat ng mga veggies at saka yung mga ingredients. Pero sa akin medyo nahihirapan ako or I am not used to. Pero sinasanay ko naman yung self ko to cook alone para naman syempre hindi ako maging dependent. So balik tayo dito guys sa binabalatan ko. So ito pala yung sayote na tinatawag. So pagbalat ko dyan mga guys ay parang siya, sticky. Sticky siya sa aking balat, especially pag nag-dry siya mga guys. Parang glue na namamanit, and it is also hard to get it off on your skin when it gets dry. Pero masarap to siya guys ilagay sa tinolang manok. Ayan, nung tinikman ko siya guys in my previous cooking, napaka-crunchy niya at napakasarap. So kung nahihirapan ako guys na kumuha ng papaya, or dito sa amin ang tawag ay kapayas, so ito yung ginagawa kong alternative. So bumibili lang ako sa palengke. Well, pwede naman sigurong i-combine yung sayote at saka yung kapayas. Well, it depends naman sa inyo kung dadamihan nyo ng vegetables or not. Pero sa akin, okay naman ako sa 2 to 3 vegetables na nilagay ko sa tinola kapag ako ay nagluluto. Well, depende naman. And after ko siyang mabalatan mga guys, ayan, at hinihiwa ko na siya para ready na tayo sa ating panakot or ingredients na ilagay sa ating lulutuin. At saka meron din pala itong buto. So tinanggal ko yung liso niya para makain na siya directly kapag naluto na itong gulay na to. Tsaka alam nyo guys, habang ginagawa ko tong work na to, unti-unti na akong napapamahal sa pagluluto. Doon kasi sa amin guys is yung nagluluto is my mother. At saka meron na akong opportunity kapag wala siya sa bahay nung may work pa siya. Pero nung nag-retire na siya, so siya na yung nagluluto. So medyo hindi na ako nakakaluto doon sa bahay. Kaya dito ako naka-chance na magluto sa ibang bahay. So yung next ko guys na gulay na ilalagay sa ating lulutuin is yung sitaw o tinatawag na string beans. So isa to sa masustansyang gulay na gusto ko. Pag bumibili ako sa bayan ng mga gulay, so hindi nawawala itong sitaw. Palagi itong nasa listahan ko kung ako'y bumibili sa palengke dito sa ibang bahay. At syempre di naman mawawala yung ibang gulay, kasama din ang malunggay, kalabasa, papaya, at kung ano-ano pa. And kasama din pala guys yung mga dahon-dahon gaya ng kamote, alugbati, and many more. Basta kung ano yung makita ko na appropriate sa aking menu na lulutuin. Pero mas mainam talaga guys pag meron tayong sariling taniman ng mga gulay.
Kasi sa panahon ngayon is nagmamahalan na yung mga gulay at saka yung mga prutas na gusto nating kainin. Kahit meron lang tayong 3 tanim ng gulay at saka merong mga dahon-dahon, so it is good talaga and great. Plus, makakatipid pa tayo mga guys. Ayan, at malapit na akong matapos mga guys sa pag-slice. So these are all the needed ingredients guys in my cooking. We have sitaw or string beans, then the sayote, and then the earlier that I've sliced yung mga ingredients kanina. Well, I believe na ready na ako for cooking since that all the ingredients are prepared. So this is our meat, which is the chicken. So I've already washed the chicken 3 times in order to take out the blood. So let's proceed na guys sa paggisa. So of course, nilagay ko muna yung pan para mag-dry yung loob at saka malagyan natin ng oil for gisa. So importante na dry yung ating pan para mapainit natin yung oil dito. So ilalagay ko na yung ating oil. Ayan. If I'm the one cooking guys, I put or I place oil which is little only because the chicken has already its oil. So start na ako sa pag-isa guys. So first ko na nilagay is yung garlic. So I just stir it up and until it will get translucent. Then sinunod ko dyan yung ating ginger or luya para matanggal yung lansa ng ating chicken. Then I stir it. And then next is I place the onions. Ayan. So meron na tayong onions. And then I stir it up. So wait ko lang siya na mag-red para malagay ko na yung chicken parts. Sinunod ko na mga guys yung ating manok. Ayan. So, na-slice ko na yung manok kasi buo pa yan kanina. So, si-slice ko na. Nag-practice din pala ako guys sa pagsa-slice but I am not yet expert. Sige lang, sabi nga nila, constant correct practice makes perfect. So, ayan mga guys, haluin lang natin yung chicken natin sa mga sahog niya para ito ay may lasa mamaya. Nilagyan ko din guys yung chicken ng black pepper which is ground. Then I put the cover of the pot na mga guys and I'll just wait to let it simmer. Then I also added nor cubes para maglasa pa ng tapat yung ating chicken mga guys. Then I also pour 2 cups of water para meron tayong sabaw guys. So need natin magpasabaw mga guys, alright? Then, nag-boil na yung ating chicken mga guys. So, fina-fast forward ko lang mga guys ha. Para hindi kayo mainip. And do the same thing pa rin mga guys sa paglugay or paghalo ng ating chicken sa kanyang mga ingredients. Then, lastly is nilagyan ko siya ng veggies na mga guys. The things that are peeled and also slice. Then tinikman ko na siya guys kung okay yung ating sabaw. Kung sakto yung panlasa natin. Ayan. Because hindi lang naman ako ang kakain nito, kundi pati yung kasama ko dito. As a result, okay naman guys yung ating sabaw. Okay na okay siya at ready to serve na. Eksaktong-eksakto talaga siya guys sa panlasa ko. At syempre, mapaparami tayo ng rice. And that's all mga guys. Thank you for watching this vlog and I'll see you on my next vlogs. God bless!